value problem, kailangan natin munang i-transform ang isang derivative. So, sa pagta-transform ng isang derivative, involved dito yung concept ng piecewise continuous function. So, sinasabi dito, suppose meron kang f of t. So, it is defined at least on A and B. Then, f is a piecewise continuous on A and B. If, una, ang f mo daw is continuous at all, but perhaps, wait lang. Sorry. F is continuous at all, but perhaps finitely many points of A, B. Okay? And next is, if f is not continuous at t sub 0, or yung initial natin t, in A, B, then f of t is a finite limits from both sides at t sub 0. And last is, f of t has a finite limits as t approaches A and s, t approaches B from within the interval. So, paano po ba to? Masyadong madaming, meron tayong tatlong under para maano natin yung piecewise. So, ilagay natin siya sa una niyang theorem. So, yung theorem na yon is tinatawag natin transform of a derivative. When we say transform of a derivative, so, ibig sabihin, siya ay first derivative. So, una, theorem natin is transform of derivative. So, for t is greater than or equal to 0. And suppose that f prime, or yung the first derivative, is a piecewise continuous on 0 to infinity. For every k is greater than to 0. So, sabihin natin, kailangan natin ang Laplace transform ng first derivative, or f prime of t. So, ito daw ay equal, okay? Yung answer mo daw ay sa first derivative, yung Laplace niya, is s, okay, f of s minus f of 0. Ganyan siya kapag first derivative. Pero pag pumunta na tayo sa higher derivative, or transform of higher derivative, so ang pattern naman ng kanyang Laplace transform ay ganito. Of derivative, higher pala to, of higher derivative is Laplace transform of f raised to n. So, yung n, kung pang ilang derivative siya. So, ang pattern daw na magiging sagot mo ay s raised to n. Kung ano value ng n, times f of s, minus s raised to n minus 1, f of 0, minus s raised to n minus 2, f prime 0, minus f raised to n minus 1, okay, times 0. So, this is the pattern kapag meron na tayong higher derivative. So, kung ano yung value ng n, so, ang target mo doon is mapa-zero mo yung kanyang exponent doon sa pagdating ng s. Kaya meron kayong mapapansin na n minus 1, n minus 2. So, kung ito ay merong, sabihin natin, f of 3, third derivative, kailangan mo. So, kailangan na gawin mo dito is hanggang aabot ka dapat ng n raised to n minus 3. Okay, maliwanag po yung pattern.
Paano natin gagamitin? So, let's say we have y prime minus 4y is equal to 1, wherein y of 0 is equal to 1. Sa tingin nyo, ano nang gagamitin natin dito? The transform of derivative or the transform of higher derivative? Yes, Miss Eliana. Transform of derivative po. Okay, so transform of derivative. So, ilagay natin siya. Okay, so paano ba natin siya isosolve? So, kailangan natin is the Laplace transform of y prime minus 4y is equal to 1. So, this is equal, as you can see, separated yung dalawang term natin by a negative or by the operation subtraction. So, gawin natin. So, Laplace transform ng y prime minus, since constant yung 4, pwede natin siya i-factor out, then Laplace transform ng y. Okay? Next, ano ang magiging Laplace transform ng y prime? Base sa given. O, y prime lang. Sa y prime lang tayo. Dito muna tayo. Ano Laplace transform nito? Sabi nyo, under siya ng transform of derivative. So, kung under siya ng transform of derivative, so ano kanyang Laplace transform? Yes, Mr. Baroha. Yung ano po, ma'am, F, yung capital F po. F? Apo, Ano ginamit natin dito? Y, This is? So, dapat Y siya po. ay y. So, y of s. Y of S minus Y of 0. Okay, very good. Thank you. So, ito yung sa una natin, kay y prime. Paano naman pagdating kay 4, Laplace transform ng y? So, ang Laplace transform ng y, okay, is dy of s lang. So, ito lang din siya. Okay? So, may s dito kasi siya ay prime. Okay? So, ibig sabihin, ang Laplace transform ng y dito ay 4y of s. Okay? Maliwanag yon? Maliwanag po? Okay, next. Alin pa ang hindi natin nalalaplace transform? Ang hindi pa natin nalalaplace transform is yung 1. Okay? Dito ay ito lang. So, kailangan natin is the Laplace transform ng 1. So, what is the Laplace transform of 1? Balikan yung naging lesson before. Constant 1. Okay, Dalisay. 1 over S po. Okay, very good. 1 over S. Next. Okay. Ano mapapansin nyo kay y prime minus 4y? Ang naging answer ay, ito, di ba? Pero may condition, nakalagay, y of 0, that is equal to 1. So, magsasubstitute kayo ngayon. So, maging S, y of S, minus 1. So, ito yan. Minus 4y of S. Okay? Nakakahabol? Naiintindihan pa? Okay, next. So, pagsasamahin na natin. So, yung naging sagot natin is S, y of S, minus 1, minus 4y of S is equal to 1 over S.
Okay, paano ang gagawin? So, i-isolate natin ngayon yung ating y of s sa kabilang side or sa isang side. Sabihin natin, nasa right side siya. So, kapag i-isolate natin yan, so ang matitira lang is s y of s minus 4y of s is equal to 1 over s plus 1. Okay? Pinagsama ko lang yung may y of s sa isang side at yung hindi kanya kasama, doon ka sa kabila. Okay, next. As you can see, both merong y of s. So, pwede akong mag-factor out ng y of s. So, kung if-factor out ko yan, ang matitira na lang sa loob is s minus 4. Is equal to 1 over s plus 1. Okay? So, we're looking for the Laplace transform. This is the Laplace transform, yung value ng y of s. So, para lang ito makuha mo, kailangan mawala si s minus 4. So, paano mawawala si s minus 4? Hello? Liwanag. I-multiply po both sides sa 1 over S4. Ano? 1 over s minus 4. Okay? Multiply by 1 over s minus 4. So, magiging y of s is equal to 1 over s times s minus 4 plus 1 over s minus 4. Okay? Naintindihan kung bakit naging, or nakuha nyo kung bakit naging ganito yung equation natin? Noong nag-multiply tayo ng 1 over s minus 4. Okay. So, next. So, hindi pa po ito tapos sa solution na to. Okay? So, kailangan natin makuha is ang kanyang Laplace transform. Kasi ang kailangan lang natin is the y. Okay? So, para makuha yon, sabihin natin y is equal the inverse Laplace transform of your y. So, ibig sabihin, isa-isa nating i-inverse ulit itong dalawang term natin. Okay? So, what is the inverse Laplace transform of 1 over s times s minus 4? Do you have any idea on this one? Saan ba siya pwedeng pumatak? O, balik sa table. Natin kahapon. Saan siya pwedeng pumatak? Sino may guess kung saan siya pwedeng pumatak? Yeah. Miss Mendoza? Ma'am, doon po sa pangatlo. Pangatlo. So, si pangatlo is 1 over s minus a. Pero may s ka dito. Okay? Sa number 4 lang ba? Yung iba? Ay, bukas. Huwag ka manakot. Okay, Carmona? Ma'am, sa number 3 po. 3 din. Okay? Sure? Paano pag ginamit natin si number 3? Sige nga. Magiging ano po,
1 over S multiplied by E raised to 4S po. E raised to 4S. 4S? Opo. Yan. Bale ano po, E raised to 4S all over S. All over S? Ganyan? I Opo. mean, okay, gets na. Okay, sige. Nice try, pero hindi. O, meron pa iba-iba? Baka meron pa ibang guess sa part na to. Check mo ng ayos, yung table. Saan ba siya pwedeng pumatak? Okay, sabi, hindi siya sa 3. Try nyo ngayon number 5. Check yung number 5 sa table. You need to have a value of A and value of B. You observe the equation. Possible ba siya magamit? Okay, 1 over S times S minus 4. Pwede ba? Or meron ba magta-try? Sabi natin kay 5, that is E raised to E raised to AT minus E raised to BT. Okay. This is equivalent to A minus B all over S minus A and S minus B. Pwede kaya? Okay. Walang gusto mag-try. Okay, sige, Carmona. Try lang. Okay. A minus B nga po yung taas, no? Oo, A minus B. Ito lang. Pwede bang E raised to 4S minus E raised to 0S? Again, E raised to 4 4S minus E Yes. raised to 0S. E raised to 0S. If you're going to use this, dapat itong isang to ay 0. So, ibig sabihin siya ay baliktad lang. Okay? Pangalawa dapat yung 4. And this one, ang gagamitin natin is t. Okay? So, e raised to 0t, okay, base sa pattern, minus e raised to 4t. Okay? So, hindi pa ito yung final answer. Bakit? Bakit hindi pa siya? Sabi kasi dito, dapat, sabihin natin, ang A natin, that is 0, di ba? So, 0 minus 4 over S minus 0 and S minus 4. So, dito siya nanggaling, di ba? So, ito ay equal sa negative 4 over S minus 0, S minus 4. Oops, baliktad pala. Sorry. So, hindi siya S negative, that is S minus 4. So, sa ating given, dapat 1, di ba? So, saan mo ito i-multiply? So, di ba, kailangan mo siyang i-multiply kay negative 1/4 para maging positive 1 yung ating taas. Tama ba? Nakakahabol? Naiintindihan or nalilito? E raised to 0
minus e raised to 40. Yan. So if this is the situation, this is equal to negative 1/4 1 minus e raised to 40. Okay? Since yung negative natin ay nasa denominator, so pwede natin siyang i-distribute ang negative sa loob para maging 1/4 e raised to 40 minus 1. Okay? So, dinistribute ko lang. Kasi dapat, di ba, nauuna yung may exponential before the constant? Hello? Nakakahabol pa ba kayo? Yun ay sa part pa lang ni 1 over s times s minus 4. How about the inverse Laplace transform of 1 over s minus 4? O, ito. Paano pag ito? 1 over s minus 4. Okay, panaligan. E raised to 40 po. Okay, e raised to 40. Okay? So, kailangan na natin silang pag-combine. So, ibig sabihin, y of t is equal to 1/4 e raised to 40 minus 1 plus e raised to 40. Okay, naintindihan? So, this is your final answer. So, this is the Laplace transform, or this is the answer for the y prime minus 4y is equal to 1 if y of 0 is equal to 1. Sino may tanong? Bigay pa ako ng another example. May tanong? Ma'am, pwede bang i-distribute yung 1/4? Okay, kay e raised to 40 minus 1, yes po, pwede i-distribute and pwede din siyang considered as your final answer. Naintindihan niyo ba? Uy, sino may tanong? May tanong ba kayo? Wala. Wala. Okay, sige, kayo mag-solve. So, let's say we have y prime. Okay, may nag-raisean. Yes, Miss Mendoza? Mary? Lang po, pwede pong makibalik sa last slide po. Nakaka-copy lang po. Okay, sige. Thank you po. Okay na? Okay na po. Thank you po. Okay. Next, we have y prime plus 3y is equal to 13 sine 2t if y of 0 is equal to 6. So, kapag ganito, kailangan natin hati-hatiin. So, kailangan muna natin makuha ang Laplace transform, okay, ni y prime plus the Laplace transform of 3y and is equal to the Laplace transform of 13 sine 2t. Okay? So, nasolve na natin kanina, di ba? Si
y prime? Ano lagi sagot natin kay y prime? That is s of y of s s of y of s minus y of 0. Okay? Next. Plus, what is the Laplace transform of 3y? What is the Laplace transform of 3y? Hello? Laplace transform ni 3y. Pwede kayo factor out si 3. So, ano na lang ang Laplace transform ni y? Okay, De Los Reyes. 3y of s po. 3y of s. So, equal. Oh, how about the Laplace transform of 13 sine 2t? Paano pag sine? O, tingnan ulit ang table. Okay, Misyano? Ma'am, try lang ba? Mali. Yan. 26 over s squared plus 4 po. For s squared plus 4. Okay, thank you. Wait lang. So, next is substitute na natin. Okay? Yung value ni y of 0. So, magiging s, y of s minus 6 plus 3 y of s is equal to 26 over s squared plus 4. Okay, anong next step nga? Anong sunod na gagawin? Na-substitute mo na. Anong sunod mo gagawin? Okay, Carmona. I-isolate po sa one side yung mga meron pong ys. Okay, isolate natin. So, magiging, natin, isolate y of s. So, magiging s, y of s plus 3y of s is equal to 26 over s squared plus 4 plus 6. So, transpose ko lang sa kabila yung 6. So, after that, factor out natin yung y of s. So, factor out mo, matitira na lang is s plus 3. So, equals 26 over s squared plus 4 plus 6. Okay. So, y of s lang kailangan natin. So, i-multiply ko ang buong equation by s plus 3. So, if you're going to multiply that, magiging y of s is equal to 26 over s squared plus 4 times s plus 3 plus 6 over s plus 3. Okay? Diba pwede natin siyang pag-combine? So, ano magiging equation nyo? If you're going to add this one. Pag kinombine mo siya, ano magiging bago nyong equation? Okay, Baroha. Narinig po ako, ma'am. Ano po, ma'am? Yung over po muna. Ang over po ay ano? S squared, quantity S squared plus 4. At saka ang ating CCTV
quantity S plus 3. Dapat lahat cover. Dapat walang blind spot. Quantity is 26 Dapat yun talaga walang blind spot. sa numerator na po. 26 Kahit pa sabihin plus nasa loob ka ng simbahan, pag ang tao ay Judas. Kaya nga, 6 Judas mo server eh. Merong mga nagsimba na nawala ng phone. quantity Yung pala yung siraan CCTV. S squared plus 4. Diba? Ito siya nakaasa ang tao na may mga kumpuro. Isisimplify pa po. Oo. Ano po, ma'am? Doon na po, ma'am. Ipasok na po yung 6 doon sa S squared plus 4. Maging 6 squared. 6 S squared plus 4. Magiging ano na po pala yan? 30. 30? Hindi, wait lang po. 6 times 4. 6, 12, 18, 24. 24 plus 6. 0, 150 po. Yung nagko-commentator? Plus 50. Apo. Tapos yun pa rin po yung numerator. Or i-simplify pa din po. Sabi ko, asay. Okay na. Okay na po. Yan po. Thank you po. So, denominator mo ay remain pa rin. Okay. S plus 3. Okay? Naintindihan ng iba kung paano naging ganito equation natin? Wait lang, pasensya. Ako medyo ina-allergy ngayon. Okay, next. Ang next natin is i-resolve natin siya into the partial fraction. Marunong mag-partial fraction? Marunong kayo mag-partial fraction? Partial fraction. Okay. As you can see, yung denominator natin, yung S squared plus 4, this is a quadratic. Okay? Quadratic siya, di ba? So, ibig sabihin, kailangan ko ng dalawa. Squared siya eh. Okay? Dalawa yung unknown. So, if you're going to resolve this into partial fraction, so ibig sabihin, 6s squared plus 50 over s squared plus 4 times s plus 3, this is equal to a over, unahin natin si s plus 3 kasi single lang naman yan. So, over s plus 3. Okay? Plus, dito tayo kay quadratic. Si quadratic, kailangan yan is b of s plus c over s squared plus 4. Okay? Then, you need to find the values of this a, b, and c. Okay? Mahanap mo yan if you're going to multiply the whole equation. Okay? If you're going to multiply the whole equation by s squared plus 4 and s plus 3. We're going to find the unknown, ha? Kaya gagawin natin to s plus 3. The next, kapag minultiply mo yan, so matitira na lang sa kabilang side is 6s squared plus 50. So, parang naghanap tayo ng roots. Is equal to, so mangyayari na lang dito is a times s squared plus 4. Plus, makakancel out to, matitira is b of s plus c times s plus 3. Okay, next, you have to distribute a sa lahat. So, magiging as squared plus 4a plus, distribute din natin to. Magiging bs squared plus 3bs plus cs plus 3c. So, pag sumasamahin nyo lang, yung
lahat na may S squared, lahat ng may S, okay, and yung may mga constant lang. So, pagtabi-tabihin nyo lang para hindi kayo malito. So, AS squared plus BS squared plus 3BS plus CS plus 4A plus 3C. Okay? Nakakahabol pa? So, lahat lang na may S squared, okay? Tanggalin natin or isolate natin si S squared. Alin lang ba ang may S squared? Base sa equation, alin lang may S squared? Pagsama-samahin natin. Alin lang may S squared? Yes, Medina. Yung AS squared po, tsaka BS squared po. Alin pa? May naiwan ka pa isa. Yung 6S squared po. Okay. So, yung may S squared, so under nito is si 6 equal to A plus B. Okay? Ayan. So, sabihin natin, di ba, si S squared. Alin ba may S squared? Sulat natin ang buo para di malito. Diba, meron dyan is 6S squared equals AS squared plus BS squared. Okay? Since ito ay S squared na, so tanggalin natin. Pag tinanggal natin yan, ibig sabihin, ang A plus B ay equal kay 6. Next. Alin naman ang may S lang? So, may S. Alin ba ang may S? Yes, Ms. Mendoza. Ma'am, yung 3BS po at CS. So, 3BS at CS. So, sa kabilang side, sa right side, wala. Kaya siya ay equal sa 0. Okay? So, tanggalin natin yung S. So, magiging 0 is equal to 3B plus C. Next, alin lang ba yung may mga constant? Okay, Miranda. Yun lang ba? Sa kabilang side, wala? Ha? Dito sa kabilang side, meron ba dito constant lang? Sa 6S squared plus 50? Wait. Constant kay 6S squared plus 50 na pwede mong isama dito kay 4A plus 3C. Meron ba? Constant. Okay, sige. Taga ko na iba. Bathan. Yung 50, ma'am. Okay, 50. So, this is our equation 1, equation 2, and equation 3. So, using this equation, you can find the value of ABC. Oh, sino gusto mag-volunteer para mahanap ang value ni B? Or value muna ni A. Ano magiging equation natin para makuha ang value ni A? Oh, pwede mong gamitin si A 1, 2, or 3. Ano na pwede mong gamitin para makuha ang value ng A? Sa pagkuha mo ng value ng A, pwede mo mahanap ang value ni B. Then, pwede mo mahanap ang value ni C. Yes, Baroha? Ma'am, yung ano po muna, A po ba muna? Oo. Ilipat po sa kabil, magiging ang equation, ang A is equals to 6 minus B po. 6 minus 3. Okay, sige. Thank you. Tapos, yung sa 2 po, magiging B is equals to negative C over 3 po. Okay. So, B Just is B. equal to
Negative C over 3. Opo. Tapos i-equate po siya. Paano mo equate? Ay, yung ano po pala, B po muna pala. Magiging ano po pala yung ano, 6 minus A po yung una. B is equals to 6 minus A. Tapos i-equate po. Di bawal pala. Ano ka? Ano Ganito ka? pala yung Okay, sige, sige. Thank you. Sige. mga equation po. Okay, tabi tayo ba? Sige, thank you. Okay. So, baka mali to. So, sa equation number 1, pwede natin mahanap yung value ni A kapag meron na tayong value ni B. Diba? So, si value ni B, paano natin siya makukuha? Okay? Pansinin nyo si 2 and 3. Okay? 2 and 3. Parehas silang may C, di ba? Hello? Hello? Okay. So, pwede natin sabihin, from equation 2, C is equal to negative 3B. Okay? Okay? May value tayo ni A, may value tayo ni C. Okay? Kay 3, ang kailangan ko ay A and C. So, if you're going to substitute the values or the equation, magiging 50 is equal to 4 times 6 minus B plus 3 times negative 3B. So, using this equation, you can find the value of B. What is the value of B? Substitute. Distribute. Then you can find the value of B. B is equal to what? Hello? B is equal to what? Bautista. Negative 2 po. Okay, negative 2. Okay? Next, you have the value of B. Para makuha si A, kailangan ko ng value ng B. So, ibig sabihin, A is equal to, since magsasubstitute na ako ng value ng B, anong value ni A? Using this equation, 6 minus B. 8 po. So, positive 8. How about C? Limbo. 6 po. So, ang sin natin ay 6. So, may mga values na tayo. Substitute natin. Sulat natin yung equation. Yung equation natin is 6s squared plus 50 over s plus 3 times s squared plus 4 is equal to a over s plus 3 plus b s plus c over s squared plus 4. Sabi natin, ang a natin, that is 8. Ang b is negative 2 and c is positive 6. So, pag substitute tayo, so magiging 8 over s plus 3 plus negative 2s plus 6 all over s squared plus 4. Okay? So, this is our y of s. Okay? So, y of s na natin to. Okay? Diba 6s squared plus 50, okay? Gumamit tayo ng partial fraction.
Okay? Kaya naging equation natin is 8 over s plus 3 plus negative 2s plus 6 all over s squared plus 4. So, this is our y of s. So, para mahanap ang y of t, kailangan mong hanapin ang inverse Laplace ng ating y of s. Okay? So, para maging y of t. So, ngayon, dito natin i-apply yung nasa table ulit. O, isa-isahin natin. So, what is the inverse? Okay? The inverse Laplace transform of 8 over s plus 3. Vergara. Ma'am, 8e raised to negative 3t. Negative 3t. Thank you. Next. So, ito yung kinukuha natin, ha? Next ay, ito. As you can see, parang mahirap siyang kuhanin. Okay? So, why not, paghiwalayin natin si negative 2s at si 6. So, magiging inverse Laplace transform of negative 2s over s squared plus 4 plus the inverse Laplace transform of 6 over s squared plus 4. Okay? Itong dalawang to ay ito lang pong nasa taas. Okay. Unahin natin si inverse Laplace transform of negative 2s over s squared plus 4. Sorry, plus pala to. Ano maging sagot? O, balikan natin ang nasa table. Paano pag ganyan ang pattern? Yes, De Leon. Ano po? Negative 2 cosine 2t po. Negative 2 cosine 2t. Okay, thank you. Next. O, paano naman ang inverse Laplace transform ni 6 over s squared plus 4? Paano gagawin nyo? Tingnan nyo kung saan siya pwede pumasok. Yes, baka. 3 sine 2t. So, 3 sine 2t. So, this is the final answer na hinahanap natin. Naintindihan? These are all example ng first derivative pa lang. Okay, first derivative pa lang po ito. Paano pag higher derivative na? Naintindihan niyo ba yung first derivative? Naintindihan niyo? Sino may tanong? Laking tanong? Kasi kung naintindihan niyo first derivative, so maintindihan niyo this is higher derivative. Sure kayo, wala kayong tanong? Sure kayo, ha? Okay. Kasi kung wala kayong tanong, magpuproceed ako sa another given. Okay. Ayan. O, higher derivative tayo.
Di ba kay higher derivative, may pattern tayo para sa Laplace transform. Oh, sorry. Ito naman. Yan. Wait lang. Wala. May sigado ba kayo wala kayong tanong? Hello? Sigado kayo wala kayong tanong? Sige, mag-break nga muna tayo. Break muna tayo 5 minutes. 6:06, balik kayo.
Okay. Proceed tayo sa higher derivative. Diba ang pattern natin is this one. Oops. Ito, higher derivative kasi second derivative yung atin. So, we need to get the Laplace transform. Okay? Laplace transform of y double prime plus 4 times the Laplace transform of y prime plus 3 times the Laplace transform of y is equal to the Laplace transform of e raised to t. So, dun muna tayo. So, y double prime. O, base dun sa pattern na sinulat ko kanina. Ano ngayon ang ating Laplace transform ng y double prime? Any volunteer? Yes, Coro. S squared y of s po. Sunod. Minus sy of 0 minus y prime of 0 po. Y prime of 0. Okay, thank you. Lang. Ito ay y of 0. So, this is for y double prime. How about the y prime? Y prime naman. Kanina, kanasolve na natin yung y prime. Ano ba siya equal? Yes, Miss Mendoza Liana. Ma'am, sy s minus y 0 po. Next. Plus 3. What is the Laplace transform of y? Coro. Y of s po. 3y of s. 3y of s. Okay, thank you. Next. How about the Laplace transform of e raised to t? Ano pag e raised to t? Bathan. Ma'am, ano po? 1 over s minus 1. Okay, thank you. Next. Anong next step natin? Nakuha na natin yung mga Laplace transform nila. Ano yung sunod na step? Ano ba iba? Yes, Miss Coro. Isasubstitute po yung mga ano po. Yun pong initial condition po ng mga 0 and 2 po. Ano magiging equation natin pag nag-substitute? S squared y of s minus s times 0 minus 2 S times plus 0. minus 2 po. So minus 2 na lang to. Then, Plus 4 sy
times S minus 0 po. O, di sila, wala na. Next. Plus 3y of S is equal to 1 over S minus 1 po. Okay. Thank you. O, next. O, na-substitute mo na. Ano sunod mong gagawin? Ano sunod yung gagawin? Maralit. I-isolate na po ulit yung mga merong y over s po. Ay, y and s po. Alin lang may y of s? Yung s squared y of s po. Then, 4sy of s po. Tapos po yung 3y over s. 3y and s po. Sige, thank you. So, ito yung magiging plus 2. Okay. So, pag in-isolate natin yan, so y of s, okay, times s squared plus 4s plus 3y is equal to 1 over s minus 1 plus 2. Okay? So, dito sa plus 2, so pwede ko siyang pagsamahin. So, if we're going to plus, or pagsamahin yung dalawa, ang magiging equation na natin is 2s minus 1. Okay? Naintindihan? Alam kung paano naging 2s minus 1, yung numerator natin. Okay. Next. Ang next natin is, kailangan nyo nasa right side lang, is y of s. So, if y of s lang ang nasa kabilang side, equal siya saan ngayon? So, give me the equation on that part. Let's have abuyan. Ano ba sa abuyan? Y of s lang dapat ang nasa sa left side. So, ano yung nasa right side natin? Nandiyan ka ba? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sulas ko. Yung ano po, Ano? yung s squared plus 4s plus 3y po ay isasama po dun sa, i-divide po, tapos isasama sa kabila. Oh, so, anong equation natin? 2s minus 1 over s minus 1 tapos s squared plus 4s plus 3y. Okay. Thank you. Next. Ano mapapansin nyo kay s squared plus 4s plus 3y? Ma'am, excuse me po. Permission to bakit? speak po. Ay, wait lang. Ma'am- Wala nang y. Ma'am, Sige, hindi ano yun? po. S2S minus 2 po yun. Bakit? Bakit magiging 2s minus 2? Kasi po, 2 times S minus 1 po. Diba 1? So, magiging 1 plus 2 times s minus 1, diba? Opo. So, maging 1 Opo. plus 2s minus 2. So, Opo. 2s minus 1. Okay po. Thank you po. Okay. So, yan. So, okay. So, pwede ba ako mag-factor out kay s squared plus 4s plus 3? Saan ba equivalent to? 2s minus 1. If we're going to factor out,
Saan siya equal? Limbo. S plus 1 po tsaka S plus 3. Okay, thank you. S plus 1 at S plus 3. Okay. Mapapansin nyo sa denominator, okay? Check yung denominator. Meron tayong distinct roots. Okay? So, since distinct roots yan, so kapag dinala natin yan sa partial fraction, ay magiging, anong equation natin? Ibig sabihin, tigi-tigi isang fraction tong denominator natin. Saan siya magiging equal? Partial fraction. Baroha. Ano po, ma'am? A over S minus 1 plus A over, ay B pala, B over S plus 1 plus C over S plus 3. S plus 3. Tutuloy po. Hindi na. Hindi na. Tama na. Iba naman. Katulad doon sa ginawa natin sa kanina. Okay? Anong sunod na step dito? Sulat ko lang to sa kabilang side, ha? Oops. So, 2S minus 1 is over S minus 1 S plus 3. So, this is equal daw, pag nag-partial fraction ka, kay S minus 1 plus B over S plus 1 plus C over S plus 3. So, ano next step natin dito? Okay, Medina. Ma'am, i-resolve na po tapos po i-multiply po dun sa S minus 1, S plus 1 at S plus 3 po. Okay, thank you. So, multiply natin kay S minus 1, S plus 1, at S plus 3. So, if you're going to multiply that, okay, yung nasa left side is 2S minus 1 na lang. So, this is equal to what? Saan siya magiging equal? If you're going to multiply the whole equation by the quantity of S minus 1 times the quantity of S plus 1 times the quantity of S plus 3. Yung partial fraction nyo, pag minultiply ko dito, anong equation na? Madela. Ma'am, magiging A times S plus 1 times S plus 3 plus B times S minus 1 times S plus 3 plus C times S minus 1 times S plus 3 po. Right. S plus 3? S plus 1 po pala. S plus 1. Okay, thank you. So, dito, we can solve for the value of A, B, and C using the values of our S. Di ba? O, base sa distinct roots. So, pwede natin sabihin na yung value ng A ay makukuha ko if our S is equal to what? 1. 1. So, kung S is equal to 1, so what is the value of our A? Dito lang tayo kay A. Paano kayo magsosolve?
2 times 3, that is 6. Anong value ng A? Yes, Medina. Ma'am, 8 po ba ang value po ng A? 8 lang? 8 lang ba? Eight A po. 8A. Tapos, equal siya saan? Yes, Limbo? 1/8 po. Okay, so this is equal to 1. So, A is equal to 1/8. Okay, we have the value of A. Now, for the value of B, ang gagamitin naman natin is, ano? Ano ang B? Anong root ang gagamitin natin? S is equal to -1. So, if S is equal to -1, the value of B now is what? Yes, Mendoza. Ma'am, -1/4. 1/4? Sure ka na? Sure ka na sa 1/4? Opo. Wait lang, ma'am. Mali ata. Sige. May nagre-raisan. Sige. Miss. Sige, pabawiin natin. Sagot kasi Abu yan. Okay. Abu yan. Or nagsasat siya. Walang. Chat ba? Wala. Abu yan, nandiyan ka ba? Wala mo chat. B is what? Wala, 5. Ma'am, 4. 4 lang? Ha? 4? Ha? Pati wala eh. Okay. So, B is 3/4. How about for the value of C? So, ang S natin is what? Anong value ng S para makuha ang value ng C? -3. So, -3. If S is -3, so therefore, our C is what? Yanes. -7/8 po. -7/8. Okay, we have the values right now ng ating mga hinahanap. So now, since na hanap na natin, so magsasubstitute tayo. So, ibig sabihin, y of s is equal to, sabi natin, yung a natin is 1/8. So, 1/8, okay, times 1/s minus 1, okay, plus, ang b ay 3/4, okay, times 1/s plus 1, plus, or minus na yan, since negative siya. Oops. Minus 7/8 times 1/s plus 3. Okay? This is the value of your y of s. But we're looking for the value of your y of t. Okay? To solve for the value of y of t, you need to find the inverse Laplace transform of your y of s. Okay? So, now, what is dy of t? Apply natin yung inverse transpose sa bawat term natin dito.
Inilabas ko na yung fraction. Okay? So, yun yung fa-factor out nyo. So, hahanapin nyo na lang is yung nasa loob ng bracket na ginamit ko. Doon muna tayo kay 1/8 times 1 over s negative s minus 1. So, what is the inverse Laplace of this one? Dalisay. 1/8 e raised to negative t. Ay, t po. Negative t? T lang po. T. Okay. Next. Plus, how about yung second term natin? Makatangay. 3 for e raised to negative 3 po. Negative 3? Ay, t po. T. Next. Last. Ano yung last? Faliana. 7 over 8 e raised to negative 3t po. Okay. So, this is your final answer. Okay? Naintindihan? Naintindihan nyo ba? Pinag-reason. Yes, Miss Mendoza. Ma'am, paano nga nakuha po yung 3/4 at yung negative 7 over 8? Okay. Wait lang. Wait lang. Na-allergy lang ako. Okay, paano nakuha si 3/4? So, di ba? Okay, solve natin. Okay, nasan yung arrow? So, this one. So, 2s minus 1 is equal to b s minus 1 s plus 3. Okay? Sabi natin, negative 1 ng s. So, magiging 2 times negative 1 minus 1 is equal to b times negative 1 minus 1, then negative 1 plus 3. O, simplify. So, this one is negative 3, negative 2 minus 1, that is negative 3. B times negative 2 times positive 2, that is negative 4. So, B is equal to negative 3 over negative 4 or positive 3/4. Gets? Apo, ma'am. Hindi ko po sinama yung 2s minus 1. Thank you po. Okay. Naintindihan niyo na ang higher derivative and yung derivative lang. So, I will end our lesson here. Okay? So, bibigay ko na yung remaining